Yo, what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Bobs TV. Okay, so ito mga babayan, nagsalita na po itong si Senator Ping Lacson mga babayan at madadali na po ba itong si Attorney Baligod mga babayan at ang 18 di umano'y mga Marines. Okay, so yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan, pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Okay, so ito mga babayan, nagsalita na nga po itong si Senator Ping Lacson mga babayan at marami po siyang pasabog mga babayan na talaga namang susunog dito po sa mga aligasyon na ginawa nila Attorney Baligod at ang 18 Marines di umano. Pero actually hindi po pala ito 18 Marines mga babayan. Dahil umamin na rin po itong si Attorney na hindi naman daw po lahat yan Marines. Sinasabi ko sa inyo diba? Bago sana kayo maglabas ng mga ganyan, ng mga statements, mga babayan, sana pinag-aaralan muna nila maigi yung mga sasabihin nila. Kagaya niyan, na-pick up na yan, ng mga DDS vlogger. Na-pick up na rin yan, ng mga obob ng mga DDS. So yan na yung lalabas at mamumutawi sa kanilang mga bibig. Nakaramihan po dyan ay mga Marines. So, paano ngayon yan? Mismong yung nagpresenta doon sa mga sundalo. Umamin na hindi daw po yan mga Marines. Anong depensa nyo dyan? Diba? Yan yung sinasabi natin. Bago kayo magbalita, diba? Alamin nyo muna yung totoo. Paniwala kayo doon sa 18 Marines. Ayan, pinagbigyan kayo. Hindi naman pala 18 Marines yan. Diba? Atat na atat sila kaysa sinasabi nila bakit daw natatabunan nata yung pasabog ng 18 Marines. Ngayon nung tinutukan yung balita po tungkol do sa 18 Marines di umano, palpak naman pala yung script. Nasaan na yung mga nagsasabi diyan na tinatabunan yung balita? Nung tinutukan yung balita, ayun, sumabog. Sumabog ang kanilang script. Kanya-kanyang laban bawi na nangyari. Ito pa. Pasabog ni Senator Ping Lacson mga babayan at siguradong matutusta sila rito. Panoorin natin. Okay? Let's go. Ang resolution si Senator Amy, gusto niyang investigahan po ng Senate yung allegations ng 18 allegedly Marine soldiers. Well, we'll wait for the reading of the resolution, and let's find out kung saan committee deliver. So, narinig niyo yun? Ano yung nakita niyo? I read the affidavit. Ako kasi pag mayroong information, in my previous life, this is how I treat any information that comes to my attention. First, okay, so pinag-aaralan niya muna mga babayan in short. Diba? Tinitignan niya muna. Yung bang mga pumasok na yan na information, totoo ba yan? Diba? Chine-check niya muna maigi bago siya maniwala mga babayan. Hindi po kagaya nung iba dyan, na isinasalang kagad kung sino man yung mga testigo na yan, pagdating po sa mga investigation, doon na natutusta. Ganun dapat. Kasi nga, maalala natin mga babayan, dati pong investigador, itong si Senator Lacson. Kaya sanay po yan sa ganyan. Hindi nyo mapapaikot. Kaya maganda tong na siya yung naging mga babayan, sa head po ng Senate Blue Ribbon Committee. Kasi pagdating sa investigation, magaling talaga itong si Senator Lacson. 'Di ba? Hindi nila kayang paikutin 'yan. Hindi kagaya ng iba. Na may lumabas lang na testigo yun na kaagad. Tuloy natin. yung ano ba yung credibility ng source? And second, Credible ba? ano yung reliability ng information itself? Credible ba yung source, mga babayan? Sa palagay ninyo? Reliable ba? Yung kanilang mga information? Yung mga pictures ba na presenta, reliable po ba yan? Sufficient ba? Enough ba? Totoo ba yung mga picture? Ano ba yung pinapakita doon sa mga picture na yon? 'Di ba? Ano ba yung inilalabas doon sa mga picture na yon?
No, pinakita ba doon sa picture na inabot nila mismo doon sa tao? Pinakita ba, may mga picture ba na nilabas na itiniliver mismo doon sa bahay na sinasabi nila? Eh, nakikita natin sa picture. May picture nung ICC, sinasabi nilang ICC investigator na binigyan nila di umano ng pera. 'Di ba? Doon pa lang mga kababayan sunog na sila eh. May nakita pa akong picture, no? Money counter, tapos nung sinom yung picture, nakita may hawak na takip ng rice cooker ata. Baka nasunog. No, nasunog yung kanin. Nasunog, in short, yung niluluto nila, mga kababayan. So yun eh. Kasi kung pulutin yung source, ito yung sinusunod natin na meron tayong A1, A2, B1, B2, di ba? Yung rating, yung classification ng intelligence information. So, may mga portions doon na pwede na sabihin credible, pero may mga questionable. Number one, sinabi lang 805 billion Ito. yung napunta, yung pinamahagi o napunta kay Congressman Saldico. Well, from 2023 to 2025, ang total amount ng flood control projects, 1.13 trillion. So kung ang napunta kay Congressman Saldico allegedly 805, that's at least 70% of the total appropriations for the same period sa flood control projects. So purpose na yung nandun. Saan magagaling yung napunta kay Bernardo? Saan napunta kay Alcantara? Parang sobra computation. That's my first observation. Second, as we speak, sumulat Diba? ako sa Doon pa lang, sobra na yung computation. Doon pa lang may sablay na. Di ba mga babayan? No? Magko-compute na rin lang kayo, sablay pa. Oh. Philippine Navy, Philippine Army to conduct record check and background investigation on the 18 Marine Philippine Navy and Army personnel. Ang initial information, hindi, wala pa, sumunod ako. At saka sa LTO, no? May initial information from the Philippine Navy na yung iba dishonorably discharged. Oh. And number of them were never members of the Philippine Navy. Oh. So doon pa lang, makukwestiyon natin yung credibility ng source. If true, Diba? Doon pa lang sablay na. Diba? kasi media lang ito. That's why I'm formalizing it by way of an official letter to the armed forces of the Philippines, attention to Philippine Navy and Philippine Army. Bakit haharapin sila dito, sir, sa isang inquiry? Well, after all the verification, evaluation, then probably, yes. Yan, no? So, tama lang siguro yung gagawin ni Senator Ping Lacson. No, i-check muna. No, kasi nagpatawag nga si Senator Amy Marcos, no, ng investigation diyan sa Blue Ribbon. No, ito ang mangyayari diyan, mga babayan. Pagka po yan hindi lumusot sa Blue Ribbon, mga babayan, ay sisigaw na naman itong mga DDS. No, na bakit ayaw imbestigahan? Porque tungkol sa ano? Porque itinutumbok, no, yung Pangulong Bongbong Marcos. Yung kasi yung plano nila yung destab, mga babayan, no, na kailangan nilang maidawit yung Pangulo natin. Kailangan nilang maisabit, no, si Pangulong Bongbong Marcos dyan sa usapin na yan. Kailangan nilang maidawit, mga babayan. Diba? Yun lang yun. Ganun kasimple lang yun. Yung distab na plano nila. Na ibunyag tuloy ni Senator Ping Lacson. And pa isang observation, the timing, parang Eto nakatanig yun, ko oh. bakit yung ICC ngayon na nakapokus. Diba? Ang pinoproject doon is napaka-corrupt ng ICC, di ba? Dahil nilagyan ng $2 million allegedly through former Senator Trillanes. Another one, timing nila, bisperas noong Trillion March, yung Exactly. 40th anniversary ng EDSA. Another observation, parang kung gano'n ang mga pinagbibigyan, parang kulang yung listahan. Timing is suspect. Yeah, kasi timing ng ICC confirmation of charges. Ang timing din, yung ngayon, February 25, yung EDSA, 40th anniversary ng EDSA. So ano yung, sa akin kung ako yung mukhang merong political color, not just political color, mukhang merong destabilization na aspect. Sa stabilization pa, paano ka ka-destabilize? Yung timing, kasi EDSA ngayon bakit kahapon lumabas? So, parang ang bubulo, sir. Yun yung... Well, kayo, I leave it to your own imagination, but that's my own opinion. Rightly or wrongly. But you think it's enough to destabilize, sir? I don't know.
Kasi hindi ko alam, kasi wala namang nangyayari destabilization kaya, di ba? Wala. Except na wala namang, hindi naman na-destabilize. Wala, kasi ang gusto nilang mangyari mga kababayan, sa tingin ko lang, no, ito para sa aking opinion, ginagamit nila, no, yung mga dating, ganyan, mga dating Marines, mga dating sundalo, 'di ba? Siguro para maka-call out sila ng attention dun sa mga kapwa nila sundalo. 'Di ba? Pero matatalino yung mga sundalo natin eh. 'Di ba? Matatalino yung mga kasundaluhan natin. No? Saludo tayo sa kanila actually kasi hindi sila naniniwala sa mga ganito. No? Alam nila kung ano yung mali sa hindi, sa tama, mga babayan. 'Di ba nakikita nila eh? No, teka lang. Parang sobra naman na ata. Parang may mali ata siguro sa mga sinasabi ninyo. Parang ganun siguro. No, yung sinasabi ng mga kasundaluhan. 'Di ba? Obvious na yung mga ginagawa ninyo na gusto ninyo nang gumawa ng destab plot, no? Parang ganun. Sino ba may mga gusto niyan? 'Di ba? So gustong sirain yung credibility ng ICC. Kasi Pisperas ngayon, kahapon, Pisperas ng EDSA, 40th EDSA 1, Anniversary, yung People Power. Bakit tinanin kahapon yung, tsaka bakit sila sa Club Pilipino? Symbolic. Kasi yan din ang pinanggalingan nung EDSA 1 natin eh, di ba? So kung ganun sir, na timing is Hindi, suspect. ang sinasabi ko, we will evaluate yung dalawang sinasabi ko, the source of the information, which in this case are the 18 Marine personnel. The second is the reliability or credibility of the information itself, meaning yung contents ng affidavit, which I have already told you, meron na ako nakita dalawang agad na dapat i-explain. 805 billion, that's at least, I think 71% of the entire appropriations during the same period. Making it feasible or impossible, sir? Medyo mathematically possible kasi meron pang nakuha si na Bernardo, meron pang nakuha si na Alcantara. Ano yung pinasugan ni na Alcantara? We're talking of the same period, ha? Yeah. Tapos ba't binigyan nila ng 5 large maleta si SP Soto for what? Tanungin natin. Sir, yung kay... I'm just wondering, kasi mind-boggling yung when we speak of large maleta, sasabihin na 50 million to 70 million. And we computed yung 805 billion. Alam nyo ba kung gaano karaming large maleta? Sawag na yung medium, saka yung paper bag, at saka yung expandable envelope. Large maletas pa lang. Alam nyo kung gaano karami? At least 13,400 large maletas. Grabe, ganun karami. God. No? So sir, gusto sirain? No, ito lang sinasabi ko, ini-evaluate ko yung information as well as the source of the information. As I have initially told you, pag may dumating sa akin information, in my previous life, sa law enforcement, sa intelligence, ang una ko ganun inisip, credible ba itong source? Pangalawa, credible ba itong information? So right now, you're in the middle of studying it, sir. Yeah, I'm evaluating. Evaluating it. Kasi probably, baka umabot sa Blue Ribbon Committee, di ba? So gusto ko rin, meron ka idea. Bakit? Well, they presented their case at the Club Filipino instead of bringing it before the committee or the Ombudsman or the DOJ. Sakto. So, kayo mag-isip, anong motive? Diba? Nag-ano muna sila. Ano tawag natin dito? Nag-press release muna sila. Nag-press conference muna sila before sila nagsampa ng kaso. Parang ganun ba? No, sa ombudsman. Diba? Kung talagang may allegation sila, diretso sana sa ombudsman. Kasuhan nila sa ombudsman, mga babayan. Diba? Sampahan nila ng kaso kagad sa ombudsman. Hindi yung nagpapa-press conference pa sila. Diba? Ganun lang kasimple yun. Palakpakan natin si Senator Ping Lacson. Napakagaling po talaga, mga babayan. For the Senate to have its own inquiry about it. We need to evaluate first kung it merits, di ba, an investigation, an inquiry. Yun ang, thank Thank you. you, sir. Hi, it's me. Ano nga si SP? It's me. May maleta ka daw, sir. May maleta ka, sir. May maleta ka, sir. So, nung Wait, sir. Ito po yung maleta, sir. Actually, kaya pa si SP. So, kuya. Thank you, sir. Ay, SP. SP. 5 maleta eh. I will not dignify a tall story allegation.
Nakakatawa rin, baka hanapin sa akin ng kasawa ko yung limong bayad. Sir, yung present na bato na lang na... Sir, may Walang resolution na. signify such things. Sir, yung present bato na lang, sir, na i-text ko. Okay, Bato. Okay, so yun mga kababayan, no? Iba na kasi itong kay Senator Bato, mga kababayan, di ba? So, wala eh. Kahit sa anggulo natin talaga tignan mga kababayan, tostado, no? Yung pinaglalabas nilang aligasyon. No? Wala bang mas mabigat-bigat dyan, yung mas matindi-tindi? Obvious na obvious. Obvious na obvious yung script eh. Sunog na sunog eh. Diba? Yun na yung sinasabi natin kahapon pa eh. No, na bakit gano'n, no? May discrepancy sa pera. Diba? May discrepancy doon sa mga statements nila. No, doon pa lang sa pagpepresenta nila, sinasabi nga ng mga DDS, 18 Marines daw. Pinagdidiinan nila, 18 Marines. No? Oh, ayan. Naghahanap kayo, sabi nyo, cover up. 'Di ba? Doon sa balita, parang natatabunan. 'Di ba? O nung inailabas na yung balita, ngayon naman obvious na obvious, no? Nahuli ngayon yung mga pinaggagawa ninyo. Asa na kayo ngayon? 'Di ba? Ano na naman palusot ng mga DDS mga babayan kasi pinagtatakpan daw. Wala eh, huling-huli. Di ba? Ano masasabi nyo dyan, no? I-comment sa ibaba yung inyong mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright? So yan muli, kita tayo sa ating next video. Ito muli ang inyong Kuya Mobs, it's Mobs TV. And please don't forget to subscribe, like, share, comment dyan sa comment section. Alright? Peace. I'm out.